Amen, amen. Give God a clap offering. Hallelujah. Glory, glory to God. Tayo po'y magsiupo na. Hallelujah. Good morning, church. Good morning. Welcome to our worship celebration and to our Lord's Supper Sunday. Every first Sunday of the month, we gather together at the Lord's table and celebrate Holy Communion. So for those of you who are joining us online or on YouTube, I pray that you will prepare your elements and join us after the message in celebrating the Lord's Supper. Hallelujah. Praise God. Well, tapos na po ang buwan ng January. Okay? At ngayon ay February na. Amen. At isang buwan na lang, Marso na. Tama po ba? Okay. Anong meron sa buwang ito? Akala nyo, sabihin ko, isang buwan na lang, Christmas na. Okay? Anong meron sa buwang ito? Ang tawag nga nila ay, ito ay Love Month, ano? Or Love Emphasis Month. Ito ay buwan ng ibig. So dahil sa Love Month, marami tayong mga nakaabang na mga gawain sa pangunguna ng ating mga congregations. When we congregations, yung mga age group bracket. For example, okay, unahin ko na, ngayong Saturday, meron tayong mga youth ignition at YAs, okay, mga singles, na tayo po ay magkakaroon ng love moves. Alright? Worldly or godly. Ayan. Anong gusto niyong relationship? Worldly or godly? So if you are seated beside a young people, sabihin mo nga, kasali ka dyan. Alright. Huwag mong kaligtaan. And you invite. Tama yun, pati mga tita, tito. Kasali ka dyan, tito, tita. Alright? Don't miss it. Sa Sabado na po yan. Amen? Sa Sabado na po yan. At sa susunod naman na Sabado, okay, 3 powerful Saturdays kasi ito. Yun namang mga couples or yung ating mga married couples ay magkakaroon ng power of love. Okay? So, tingnan nyo naman, together as one. Hallelujah. That's on February 15. So, you better get your tickets now. See your cell leaders, invite people or couples or soon-to-be couples. You are welcome here. Okay? February 15. And then sa sunod na Sabado uli, February 22. Saturday ba talaga ito? Okay na ba? Teacher Mercy? Saturday. Okay. Ang Precious Love, kasi every Sunday normally ito, no? Ay in-invite natin ang inyong mga anak, okay, na magkaroon sila ng Precious Love. Okay? So mga friends natin, mga anak natin, mga cell group natin, members, dito na mag-date, ano? May Word of God na, may parapol pa. Okay? So, abangan, 3 powerful Saturdays itong buwan ng February. Okay? So, now, are you ready for the Word of God? Amen. God has a wonderful message for all of us. And indeed, it's about love. Okay? Let's start a new series this month about love. Right? Love. So, if you want to understand your life's calling or your life's primary purpose, you need to begin with God. Why? Because God created you and He alone knows your purpose and why He created you. Alright? So, napakaganda itong topic na love. Mga kapatid, kung meron man katotohanan na nais kong madala at maunawaan nyo ngayon, ayan yung mahal na mahal kayo ng Panginoon. Amen? That God loves you so much. Right? So tandaan nyo po, no? God created you and He knows your purpose in life. Tayo ay nilikha ng Diyos at Siya ang higit na nakakaalam ng layunin ng ating buhay and He created us for a purpose. And you know what the purpose? You and I are called to be loved. Amen? You and I are called to be loved. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon.
Tandaan mo, your first calling is to be loved by God. Amen? So, alam niyo, mga kapatid, kasi siyang lumikha sa atin, alam niya ang purpose niya sa atin, at alam niya yung pangangailangan natin, at yun ay ang pag-ibig. Alam niyo, kung bibili tayo ng mga appliances ngayon, o kahit kotse, computers, laptop, iPad, ito po ay may kasamang tinatawag na manual, on how to operate. Ito po ay galing sa manufacturer o nag-create ng appliance na yan para sabihin niya kung paano gamitin at para saan gamitin. Alam mo, nung Monday, in-invite kami ng isang kapatid pumunta sa isang maganda niyang bahay. So si Hazel naman, ikot ng ikot. Sabi niya, ang cute ng ref. Sabi niya, ang ganda. Akala niya personal ref, yun pala dishwasher. Okay, so sabi ni Ate Gina, dishwasher yan. Sabi niya, sorry, wala sa amin yan eh. No? Ako kasi ang dishwasher sa amin eh. Di uso sa atin yun, di ba? Yung pala pag niya, yan o, ref po, isang aparador palang laki ng ref. No? Akala niya, okay? But anyway, so, well, paano kung gamitin mong ref yung dishwasher? Mali, di ba? O di kaya, gamitin mong dishwasher ang ref. Kaya kinakailangan ng manual para alam mo kung para saan. The only reason you and I can love is because He first loved us. That's our verse, our text for today, 1 John chapter 4, verses beginning with verse 10 and then jump to 19. Love consists in this, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the atoning sacrifice for our sins. We love because He first loved us. Okay? Tayo ay may kakayanang magmahal. We can say, I love you, Lord. That is only because He first loved us. Hello? Okay? So, mga kapatid, now we can love because He first loved us. Naranasan natin ang pag-ibig niya. And we are made in the image of God. God loved all His creation. But we are the only ones, the human beings, who can love God in return as we experience and receive His love. Amen? You don't expect the cat, the dog, okay? But you know what? Sabi nga ng Bible, if you don't praise God, even the leaves, the trees, He can command and honor and worship God. Amen? Kaya dapat tayong mga kinreate niya, at dahil tayo ay kinreate in the image of God. And the image of God, okay, is love. That's why we too are full of love. And we serve to be loved, and we live to be loved. That's why that's our first calling. Remember, God created you to love you. Alright? God created you to love you. Pakisabi nga sa katabi mo yan. Magandang katotohanan yan. Hallelujah. God created you to love you. He created you as one object of His love. Okay? The reason why He created you is so that you can experience His love and express that love also. So today, let's go much deeper in our understanding about His love for us. Okay? Siguro sabi mo, narinig ko na, alam ko na yung Pastor Doms. Palagi na narinig, God loves me, God loves me. Yes, okay, I know that. Okay, let's go further in understanding about His love so you can grasp, sabi nga ng Bible kanina, about His love. Ephesians chapter 1, verses 4 to 5, even before He made the world, wow, okay, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Can you imagine? Let's stop there. Even before the foundations of the world, okay, He chose us, pinili ka na niya, in Christ to be holy and fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family. He created us to adopt in His own family. He created you and me, all right, to be part of His family. That's His primary purpose. Bringing us to Himself through Jesus,
This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. God is pleased with you. Today, I'd like you to know that He made you, okay, to love you. Number one, truth that I'd like you to understand today, understand that the first purpose of your life is to be loved by God. Okay? So listen, church. As a child of God, I want you to understand that your first purpose in life is to be loved by God. The first reason why you were created by God is to be loved. To let God love you. Okay? God made you to love you. Amen, church? So I'm very, emphatic there. God made you to love you. Nilikha ka niya para mahalin ka. Can I hear amen? Okay? Isn't that so wonderful? Okay? So maraming mga tao ngayon nabubuhay sa takot. Kaya nga, sabi nung kanina, perfect love, okay, is without fear. Hindi ka dapat natatakot. Sabi niya, naku, natatakot ako. Baka mamaya parusahan ako ni Lord. Listen, church, the first purpose of your life, again, is not to love God. Alright? Okay? Okay, let me repeat that. The first purpose of your life is not to love God. The first purpose is not to serve God. The first purpose of your life is not to do missions. Okay? It is not to be His command. But it is, okay, to let God love you. Okay? First and primary purpose of your life is to be loved by God. Why? Because you can only love God in return. You can only obey Him when you know you are loved. Amen, church? Yeah, ganun yun eh. So that is very foundational. I want you, until you are settled with the truth, okay, you cannot be, a good worshiper, a servant leader, because doon kasi nag-uugat yon. You are settled about the love of God. And when you know you are loved by God, ano man ang mangyari sa buhay mo, okay, you are settled that God, loves me so much. Amen? Yes, your first purpose is to receive His love and to experience His love. God did not create you primarily to do something for Him. Okay? Sabi niya na, okay, ikaw, kinrate ko, maging servant kita, maglingkod ka, pag hindi ka sunod sa akin, lagot ka. No, that's not the way how God created you. That's not in His mind. Okay? He created you before the foundations of the world to be part of His family, and He loved His family so much. Amen? The church. So, mga kapatid, God, again, did not create you primarily to do something, but He created you first to receive something from Him, and that is His great love. Alright? I hope you get this as a revelation, and I hope that this will revolutionize your faith. Again, listen, church, your first and primary duty is not to do something for God, like pray, worship, make sacrifice, give offering, okay? But to receive and experience His love. Yan ang unang gusto ng Diyos na maranasan natin dahil ang lahat ng gagawin natin ay bunga ng Kanyang pag-ibig sa iyo. Amen? So yan ang gusto ng Diyos. Sa Jude chapter 1 verse 1, okay? Nabasa niyo na ba itong Jude? Yung book of Jude, okay, 1 chapter lang yan. Sabi ni Jude, this letter is from Jude, a slave of Jesus Christ and a brother of James. By the way, this is a humble statement from Jude because actually Jude was the half-brother of Jesus also. Okay? So hindi niya sinabi na, I'm Jude, the half-brother of Jesus, a slave of Jesus. Okay? I am writing to all of you who have been called by God, the Father, who loves you and keeps you safe in the care of Jesus Christ. Kasi after Mary gave birth to Jesus by virgin birth, Mary and Joseph had many children. Okay? Kaya hindi siya nanatiling virgin. Hindi po, okay? So, si Jesus lang, through the Holy Spirit. Jesus had half brothers and sisters. Okay? So now, you are called to be loved.
you are called, because He wants you to be part of a family, you are called to enjoy a relationship with God. Amen? Alright? So dapat mawala ang takot because the purpose of God is you are part of His family and I want you to enjoy your relationship with God. Okay? Now, your first calling is to enjoy a love relationship with God. I'm called to live in the love of God. Amen, church. Okay? So, this is so foundational, and fundamental. Your primary calling in life is not to a religion. It's not to join a religion. It's not to follow a method. Okay? It's not to obey or follow a ritual, but to a personal relationship with God. Amen? Paano tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos? Through relationship through Jesus Christ. Amen po. Okay? Not by following the Ten Commandments, not by doing this ritual, not by joining a religion. No, you cannot have relationship with God. Okay? By joining all those things. You can only have relationship. Listen, ikaw ay maging anak ng Diyos sa pamagitan ni Jesus kung siya'y personal mong tinanggap bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Amen po ba? Amen? Okay? You cannot be a child of God by simply attending the church. Okay? Or going to the biggest church. Or hearing sermons from the best preachers of the world. No, you cannot become a child of God by doing those rituals and desires. You and I can only become a child of God by faith through Jesus Christ. Amen, church? God sent His Son, Jesus Christ, in the world so you can have personal relationship with Him. Because God is love, He wants you to experience that love. No? So listen, the first step for you to personally enjoy and be part of a family of God is to have a personal relationship with Jesus. Ano mga kapatid? Ano? You cannot experience God's love well until you understand what Jesus Christ has done to you. Amen po? Sabi ng Bible, Romans 5, that while we were yet sinners, God demonstrated His great love by sending His Son, Jesus Christ, who died on the cross for us. Amen, church? So, again, if you are here, kung andito ka, hindi mo pa tinanggap personally si Jesus sa iyong puso, ito ang pagkakataon. Ang unang hakbang para maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos at ma-enjoy mo ang relationship mo sa Kanya, mga kapatid, hindi po religion ang kailangan mo. Kailangan mong personally si Jesus na yung tagapagligtas. Amen? At kung nandito ka, hindi mo pa nagawa yon, just pray right now, even right now. You can just bow your head wherever you are and say, Lord Jesus, I want to have a personal relationship with you. I want to accept you as my Lord and Savior. Come into my heart, Lord. Forgive me of my sins. Be my Lord and Savior. In Jesus' name. Amen. You know what? Sabi nga ng Bible, John 1:12, sa mga sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya, ay binigyang karapatang maging anak ng Diyos. Ang pananalig sa Diyos ay hindi pagsunod sa 10 utos dahil walang makakasunod sa 10 utos. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat magkaroon ka ng perfect attendance sa church, kaya walang absent ka dapat. Mahalaga ang mga bagay na yon, subalit hindi yun ang makapagliligtas at makapagbibigay sa iyo ng magandang relasyon sa Diyos, kundi sa pamagitan ng pananampalataya mo sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yung pong pagsunod mo sa tubig na bautismo, yung pagparito mo upang ikaw ay sumamba sa Diyos, yan ay bunga na ng inyong personal na relasyon sa Diyos. Amen, mga kapatid. Now, paano po pinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Bilang servant po ba? Bilang worker? No. Hindi bilang anak niya. Okay? Tayo ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Yun na yun. John 1:12. Okay? Ngunit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung ikaw ay tunay na sumampalataya at ikaw ay tumanggap kay Jesus, ikaw ay kabilang
sa anak ng Diyos. Amen, church? Kung ikaw ay tunay na nampalataya kay Kristo, ikaw ay anak na. Pero kung di mo patiyak, at tulad ng sabi ko, yan po ay manampalataya ka. Romans chapter 1 verse 7, I am writing to all of you in Rome who are loved by God and are called to be His own people. May God, our Father, and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Listen, people of God. God created you to be His son and daughter to be loved forever. Amen? Okay? That's an amazing truth you will ever hear in your lifetime. Amen, church? God wants a family and He wants you to be part of His family. Sa 1 John chapter 3 verse 1, an amplified version, see what an incredible quality of love the Father has shown to us, that He would be permitted to be named and called and counted the children of God. And so we are. Okay? For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Kaya mga kapatid, araw-araw, let this revelation be upon your heart. Araw-araw, lakaran mo ang katotohanan na ito, na ikaw ay anak ng Diyos. Okay? When you know you are a child of God, and when you know you are loved by God, that is your first calling in life, to be loved by God, then whatever happens in your life, you are safe and secured. Amen? Why? Because the Bible says that nothing can separate us from the love of God. So the Bible says that you are secured in God's love. The Bible says that nothing can separate us from the love of God. Pastor Doms, yes, I feel God's love today. Okay? Pero natatakot po ako. Again, yung takot, yun actually ang magkaroon ka ng pagdududa kung mahal ka ba ng Diyos o hindi. Yung sabi mo, yes, I feel God's love today, Pastor Doms. I'm hearing you. Pero natatakot ako, baka bukas hindi na niya ako mahal. Okay? Have you thought of that? Paano kung magkasala ko? Paano kung ma-fail ko siya? Paano kung di ko masunod ang utos niya? Paano kung hindi ako naka-church? Paano kung hindi ako naka-witness? Mahal pa rin ba ako ni Lord? Yes. Amen? Yes, you are loved by God. Romans chapter 8, verse 35 and 37, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No! In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hallelujah. Kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay personal at di nagbabago. Ano man ang mangyari sa buhay mo, okay? Magkamali ka man, nagkasala ka man, tumalikod ka man sa Kanya, tumakbo ka palayo, okay? Walang makakahadlang sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Yes, loves ka ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, loves ka ni Lord. Okay? Gaano man kagulo ang buhay mo, okay? Gaano man, ano man ang nangyayari sa buhay mo, His love for you is unconditional. Okay? Ang pag-ibig niya hindi magbabago. I really, led by God to say this very foundation about love. Minsan, may sinabihan ako na tao dahil angal siya ng angal sa buhay niya. No? Puro negatibo, lumalabas sa bibig niya, puro reklamo, and to the point that questioning God, bakit ganito? Bakit ganito? Sabi ko, alam mo ba, mahal na mahal ka ng Diyos. Sagot niya, lahat naman ng tao, mahal ng Diyos eh. Okay? Kapag yung punto mo, ganun. Okay. So ganitong buhay ko, lahat naman. What makes the difference na mismo ang punto? Walang revelation. Okay? Yes, totoo, mahal niya tayo. Lahat. For God so loved the world, ang world doon, lahat ng tao. Amen? Ang tanong ay ito, personal ba mong pinapaniwalaan, nilalakaran,
nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Okay? Ini-enjoy mo ba yung pag-ibig ng Diyos sa iyo? Alright? Yun ba yung sabihin, mahal naman kami lahat. Sabi, sa dami-dami ba naman ng problema ng mundo, sa dami ng tao, maisip pa ba ng Diyos ang katulad kong makasalanan, Pastor Doms? Well, you know what? Sabi nga ni Kuya Philip, nothing is impossible with God. What is possible for men is possible with God. God is an omniscient God. Okay? God is an omnipotent, powerful God. God is omnipresent. God is everywhere. He knows you by name. Yes, He knows us by name. He knows every detail of your life. He knows the numbers of hair on your head. Kahit may nalalagas yan, araw-araw, alam niya kung ilan yung nalagas. Okay? He loved you unconditionally. So, sabi sa Romans 5:8 nga, di ba? Ito yung unconditional love ng Panginoon. Nung kahit ikay makasalanan pa, okay? Inunahan ka na niya, minahal ka pa rin niya. Hindi yung inantay ka na niya, magbago para mahalin ka. Alright, church, kapatid? Personalize God's love for you. Say, every day, I am deeply loved by God. Amen? Pwede mo sabihin mo, I am deeply loved by God. Yeah? I am God's beloved. I am highly favored. Okay? Nais kong tayo po ay personal na lakaran po natin. Totoo po yun. Kilala niyo si John sa Bible? Okay? Matthew, Mark, Luke, John. Di ba ba? Si John, tinawag niya ang sarili niya na, okay, beloved. Okay? Sino nagbigay sa kanya nun? Siya din. Okay? So, dalawang beses tinawag John the Beloved doon sa book of John din na sinulat niya. Ibig sabihin, siya nag-claim, siya nilalakaran niya, siya kaya ngayon, siya yung alam natin na John the Beloved. Siya ang tumawag din yan. Pero, alam mo mga kapatid, ikaw, ano ang pagtingin mo sa sarili mo? If you are loved by God, don't you ever, hindi ba dapat kailan lakaran mo rin yung love niya sa'yo? Amen po ba? Angkinin mo. Alam niyo, 7 po kaming magkakapatid. And yan po, yung mga gwapo, lalo na sa gitna. Okay. Ganyan kami. So, alam ko, mahal na mahal kaming lahat ng parents namin nung sila'y nabubuhay pa. Okay, my mother passed away at 90 years old or 91 last year, 1 year ago. Alam mo, mahal kami ng parents. Yun lang palagi sinasabi na, lahat naman kayo, mahal namin pare-pareho. Kasi minsan sabi namin, okay, paborito mo si ganito eh. Well, church, knowing that I am loved, personally, I have to enjoy, okay, my fellowship with them. No reservation. Okay? No fear. I can come to them, to my parents, knowing that I am loved. Okay? I have to enjoy their time. I have to enjoy the blessing. Everything that they gave us and what they have done for us, I appreciate it. Kahit sa time na dinidisiplina kami ng bata pa kami, pinagsasabihan, na-appreciate ko yon. At dahil sa love nila yon. Ayaw nilang mapahamak kami. Amen? Kaya sa lahat ng panahon, kahit nung ako'y pumunta ng Maynila at bihira akong umuwi, nilalakaran ko. Okay? Nire-redeem ko yung time na hindi ko sila nakakasama. Nilakaran ko ang pagiging paborito. Okay? Sino nagsabing paborito ako? Ako lang din. Pwede ba ba? Oh, yeah. Oo. Okay? Kaya, I'm loved and highly favored. Okay? So, paano ginagawa ko? I enjoy their presence. I enjoy being with my mother. I enjoy being with my father. I enjoy obeying them. Why? Because they love me. Okay? So, kasi, mga kapatid, yan po ang how you respond to God's love. So, ito ngayon sabihin mo, love naman tayo lahat ng Diyos eh. Pastor Dom, ano ngayon? What makes a difference? Okay. Ang kaibahan, kung paano tayo tumugon sa love niya. Okay? That's how you feel now. Okay? How you worship God is your response to His love. Are you enjoying serving God because you know you are loved? Or are you doing something to pay back God because, alam mo, love niya ako, kaya natatakot ka ngayon na serve? No. Okay? You enjoy.
Okay? So you enjoy witnessing, you enjoy your cell group, you're doing something for the Lord because you know you are loved by God. What if I fail? Okay? Well, this love for you will not change. Okay? And being my father, okay, will not change in my dealing with them because I know I am their child. Amen po ba? Kaya, kapatid, lalo na sa ating amang nasa langit, kaya minsan sabi ng kapatid ko, may mga kapatid lang sabi niya, paborito ko lang ni nanay eh. Paborito ko lang ko, lalo nang wala ng father ko, may sabi ko, hingin ko na halimbawa, na lote, nay, akin na lang yan. Okay? Or even my nanay would say, this part of the house, used to be the store, belongs to Doming. Okay? My name is Doming sa amin. Ano? Kaya nung nagpa-Manila boy na ako, Doms na, di ba? Old friends called me Doming. Ano? Kaya, anyway, because I'm Dominador. Anyway, so, you see, hindi ko sinasabi yun, but he knows. Okay? Kaya, mga kapatid, that is how, okay, you walk and enjoy, okay, being God's beloved, highly favored, deeply loved. Lakaran mo, mga kapatid. Amen. Kapatid, lalo na sa ating Amang nasa langit, He is our Father. Now, we are not just His son and daughters, kundi beloved ka. Okay? Beloved son and daughters. Personally, enjoy His love for you. This is your first calling and purpose. You know, I'm not kidding about our family. Hazel can attest to that, actually. Yeah, because it's not that I am close to my mother. Ako nga palaging wala doon eh. But I know how to be loved. Okay? In other words, how I enjoy their love. Okay? So, that is your first calling and purpose to God, to be loved by God. Okay? Hindi lang natural na passive lang, okay, love ako ni Lord, okay. Lahat naman kami, love ni Lord eh. No. Okay? Enjoy His love for you. Amen, church? Okay? Yung love niya ay maging excited ka pagparoon sa church pag Sunday morning because I want to, to worship God, my God who loves me. Kasama ng mga ibang nilove ni Lord. Pero ba't kakaiba ka mag-worship? Excited ako. Amen. Amen, church. Pero kung ikaw, ang dito, nakatulala pa rin. Love naman kami lahat. No, wala mangyayari sa buhay mo. Alam mo, doubting pa rin yan eh. Pero kapag ka alam mo, magiging proactive ka because of His love. Tapos na. Ginawa niya na, sinabi niya na, you are His beloved. Alam mo, isa pa ito, why you need to call yourself God's beloved or why you want to highlight that as God's beloved because ayaw ng diablo yon. Oo po. Remember, okay, let me just share to you very briefly, wala ito sa script ko. In Matthew chapter 3, after the baptism of Jesus Christ, anong sabi ng Panginoon sa Kanya? God the Father. Okay? Sabi niya, this is my Son in whom will please. Yun ba yung sinabi niya? No, mali. Okay. This is my beloved Son. This is my Son whom I love. In other translation. Okay? So, wag niyong alisin ang beloved. That makes a difference. Yung whom I love, wag niyong alisin yon. Kasi tinanggal din ni Satan yon. Okay. Kasi pagdating sa Matthew chapter 4, nung nag-start na siya ng ministry niya, tinest si Jesus. So, if you are truly the Son of God, okay, turn the stone into bread. Excuse me, I'm not just the Son of God, I am the beloved Son. Bakit hindi niya kinot yun? Inarinig niya naman ang God na sabi, this is my Son, my beloved Son, in whom I am well pleased. Ayaw ng diablo yun. Na-feel mo na love ako ni Lord. Kaya huwag kang magiging passive lang in claiming His love for you. Amen, church? Kung meron kang Pastor Alex will do series about love. Later, we'll go to love as a family, as a brothers and sisters, but I'd like to make this very foundation. Kahit anong love, ay ang foundation nito ay ang love ni God sa atin. Amen, church? Yung paglilingkod mo, pagiging sa leader mo, pagmimission natin, ang foundation niyan ay love ni Lord sa atin. Hindi dahil love mo siya. No, yung love mo sa Kanya, ay ang pundasyon niyan ay yung love niya sa iyo. Amen? Kaya nga, we love because He first loved us. Can I hear a good amen?
Yes po, mga kapatid. So, in other words, kapatid, kung alam mong mahal na mahal ka ng Diyos, it will make a difference, okay, in your life. Kasi, yun bang lagi kang excited, kaya huwag kang maging passive lang, nominal. Okay, love ako ni Lord. Parang, no, don't take it that way. Okay? I am loved by God. Excited ka. Every Sunday, every morning, I shout in our bathroom, I am loved by God. I am God's beloved. Maingay ako mag-shower. Pakita ninyo kay Hazel. Okay? Nag-worship na ako doon. Okay? Habang nakaupo sa trono. Naliligo pala. Mga ganun, no? I praise God. And I declare it with my mouth. Okay? Because that's how I am excited about God's love. Kapatid, by faith, angkinin mo. Lakaran mo. Okay? Angkinin mo. Hindi lang dapat alam mo sa isip mo na beloved ka, sana isa puso mo at isa buhay mo ang pag-ibig na binigay ng Diyos sa iyo. Yan ang very foundation ng faith walk mo. At yan ang mag-i-inspire sa iyo sa mga gagawin mo. Pag worship mo kay God, lagi kang excited. Church, God's love is extravagant. God's love is lavish. Ibig sabihin, love is lavish talaga, sobra-sobra. Amen? Church, God's love is unconditional and God's love is beyond comprehension. He loves you in good days. He loves you in bad days. He loves you even if you don't feel like it. He loves you even in times when you don't feel you deserve His love. Okay? Because nothing can change the love of God for you. Amen? Because His love for you is not based on who you are or what you have done. Okay? It's not based on how you perform. It is based on who God is. And God is love. Amen, church? Let me say it again, that your number one calling in life is not to do something for God or to impress God or to impress your brother. Okay? Your first calling is to be loved by God. Amen? To be loved by God. Yes. Okay? Church, your number one calling in life is to let God love you. Yes, to experience His great love for you. Amen, church? You know what? Let me go back to this. Let me go to my second point now. Now that you know you are loved by God, as a pastor, let this be my prayer for you. In Ephesians chapter 3, verse 17 to 19, this is Paul's prayer. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. That's my prayer for you this month. That is my prayer for you to keep strong in His love. And may you have the power to understand, now have a revelation, as all God's people should. Okay? How wide, how long, how high, and how deep His love is. Amen, church? How deep, how wide, how long, and how high. Hallelujah. Mga kapatid, now that you know that God, your first calling is to be loved by God, I want you to understand this love and how you apply it every day in your life. Okay? Paano mo maranasan ang love niya? Kailangan malaman mo ang character at love ni God. Amen? Hindi ito ordinary o parang human love lang. Because your first purpose is to be loved by God. Now, let us understand His love for us. Okay? Hindi lang para alam mo in general love ako ni Lord. But, I want you to understand this. Okay? Verse 17 and 18 says, to grasp how wide, how long, how high, and how deep is His love. Okay? Himay-himayin po natin ito. No? Wide, long, high, deep is the love of God. Number one, God's love is wide enough to be everywhere. God's love is wide. Okay? No limit to be everywhere.
Ano po yan ibig sabihin? Listen, church, there's no place on this planet Earth that God's love is not present. Okay? That God's love is not in it. God's love is wide enough to be everywhere. God's love is in the slum area. God's love is in the prison cell. God's love is in the bar. God's love is in the war-torn countries. God's love is in the Middle East. God's love is among Muslim people. God's love is among atheists. God's love is among LGBTQ community. God's love is among, students in the campuses and among tribes. Listen, there is no place here on planet Earth that the love of God is not present. Can we give God a clap offering? Hallelujah! Amen. Minsan, mapapadpad ka sa isang lugar na puno ng kasalanan. Okay? Puno ng kasalanan. Okay, sorry. Hindi puno, okay? Na puno ng kasalanan sa lugar or malungkot. Di ba? At minsan sabi mo, parang walang pag-ibig ng Diyos sa lugar na ito. Parang itong lugar na walang Diyos. Yes, may mga lugar lang naghahari. May mga tinatawag na mga territorial spirits. Okay? That's why we are to bring the kingdom of God, winning the hearts of the people there. But it does not mean that the love of God, cannot penetrate, and the love of God is not in it, in that place. My friend, God's love is wide enough to be everywhere. Yes, there are many things that we cannot see. Like today here, we cannot see God. No, but we can feel His presence. But in reality, by faith, He's here. Can you hear amen? God is here. We cannot see God, but in reality, God is here. Yes, God is moving in this place and is touching every heart. Now, it's up to you how you respond to His ministering to you. If God is saying to you, I love you, my son, I love you, my daughter, nasa iyo na yon. But He is here. Hear His word. So by faith, we just need to tune in our hearts and our spirit to feel His presence and love for us. Church, listen. Wherever you are, or whenever you are alone, you are sad and lonely, tune in your heart to God's love. Amen, church? Sa ating time na tayo malungkot, nag-iisa, God's love is there. Ready to embrace you. God's love is there to assure you that you are loved by God. Let His love envelop you. His love is wide and it's always available for you everywhere. Amen, church? Walang lugar. Kung nasaan ka man, ang pag-ibig ng Diyos. Nasaan ka man, andun ng Diyos. Kasama mo ang pag-ibig niya. Kahit pa sa time na ikaw ay nagkasala at nagpakalayo ka sa Diyos. Sabihin niyo man ako, makita pa kayo ko ni Lord dito, baka parusahan niya ako. No? Si Moses, nagpakalayo dahil pinatay niyo yung isang Hebrew man. Nagpunta siya kung saan ilang. Akala niya hindi na siya mahuli ng Diyos. Biglang nagliyab ang isang bush, isang puno. Yan kung paano nangusap ang Diyos sa kanya. Tinatawag siya. Walang lugar na makatago ka sa Diyos. Pero nais kong sabihin sa iyo, huwag kang magtago dahil alam ni Lord. Pero kahit sa moment na ikaw ay nagkasala, ikaw ay nanghina, ikaw ay nawala ng pag-asa, at ikaw ay malungkot, mahal ka pa rin ng Diyos. Andun ang pag-ibig niya. His love is so wide that it's always available for you, for anyone, everywhere. Number 2, God's love is long enough to last forever. God's love is long enough to last forever. Wide enough to be everywhere. Makikita at lahat ng tao available ang pag-ibig ng Diyos. Now, it's long enough to last forever. God's love is not just wide, but also long enough to last forever. God's love lasts forever. Hindi nagbabago o hindi putol-putol ang pag-ibig ng Diyos. Magbago ka man, ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi magbabago at hindi mapuputol. Amen po ba?
God's love lasts forever. And compared to human love, okay, human love is limited. Okay? Human love, ang love ng tao ay maiksi at walang kasiguruhan. Hello? Okay? Human love keeps on changing. That's why we have breakouts. We have conflict, war, and we have separation and divorce. Kaya maraming nawawasak na tahanan. Okay? So, halimbawa, may mga, mga makarinig ka ganito, sabi mo sa akin, mahal mo ako. Okay? Sabi mo, di ka magbabago. Bakit ngayon pinagpalit mo na ako? Diba? Sabi mo sa akin, I love you to the moon and back. Bakit hindi pa tayo nakarating sa SM, gusto ka na makipaghiwalay sa akin? Ano yun? Di po ba? Sabi mo sa akin, mamahalin mo habang buhay till death. Malakas pa naman ako, ba't mo ako pinilitan na? Saan ang love? That's human love. Okay? Kaya maraming divorces, maraming separation. Paano na ngayon? Sakit, no? Ang daming paasa at sawi sa pag-ibig ng tao. Kaya ingat kayo, mga kapatid, mga young people here, sa nagsasabi sa inyo, I love you. Okay? Because, I want you to hear this, because when one said, I love you, I want you to know, love moves. Di ba ba? Yes. Oo. Kaya, mag-ingat kayo. Gusto niyong marinig kung paano mag-move ang love, na godly love, attend kayo sa Sabado. Amen? Kasi pag binigay na ni Lord ang totoong love para sa iyo, katulad ni Philip at saka ni Mergy, okay, ang tawag dyan ngayon ay power of God's love. Diba? And that is very precious love. Di ba ba? Ganon yun, mga kapatid. Amen, church? Amen? Okay? So, mga kapatid, mga youth, huwag mong ipagpalit sa Lord sa jowa mo. Ang mahirap kasi nagka-jowa ka na sinabihan ka, I love you, iniwan mo na si Lord. Hindi mo na inisip ang love mo. Tapos mamaya be-break kayo. Okay? Si Lord, tapos nagtatago kayo dahil natatakot ka na kay Lord. Church, i-prioritize mo pa rin si Lord. Okay? Kahit pa, amen, o, di ba? Kahit pa binigay na ni Lord yung lifetime partner mo, maganda kasama mo, kasabay kayo. Amen, church? Iyon ang foundation kasi love ni Lord sa iyo. Okay? Yung iba naka-jowa lang, naka-girlfriend lang, kinamumutan na si Lord, hindi mo na makita sa cell group, hindi mo na rin nakikita sa church. Pero wala sa cell group, sa compression. Sa iba yun. Diba? Amen? Tapos bigla mag-backslide na dahil nahihiya daw. Okay? Kaya, youth, singles, mamili kayo. Worldly or godly. Okay? So, tandaan po natin on Saturday. Okay, church? Alright? Number 3. God's love is deep enough to handle anything. Okay? Wide enough to be everywhere. Okay? Long enough to last forever. And deep enough to handle anything. Wow! Church, alam ng mga engineers at architect ito. Architect Raymond. Okay? If they want to have a good foundation of a building, kailangan maghukay sila ng malalim para matibay ang pundasyon. Dumaan man ang bagyo, ang baha, ang ulan, ang hangin, matibay. Why? Because it was deep enough, okay, to hold, okay, the foundation. Pag hindi malalim, magigiba ang bahay. And God's love is deep enough to handle anything, including your crisis, including the storms of your life, including the challenges that you're handling right now. May mga storms of life, may mga bagyo na hinaharap ka sa buhay. Gusto kong malaman mo, andon kumakapit ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Huwag mo sanang sabihin, pinabayaan ako ni Lord. No! It was during those time when God will prove His love for you, how deep,
how wide, how strong is His love for you. Amen, church? Okay? Kahit pa ikaw ay nasa valley, okay, ng iyong buhay, andun sa kailalaliman, kaya kang abutin ng pag-ibig ng Diyos. God's love is deep enough to handle any crisis you are facing right now. I don't know what you are facing right now, but this is just the message. Be assured that God loves you so much. Amen? And that let this love minister to you right now. When you know you are loved, okay, say to your mountain and say to your problems, okay, go away. Okay? I am loved by God. Okay? May mga paghihina, may mga pagkukulang, ng problema ka. Okay? You know, church, kailangan mong malaman ang katotohanan na loves ka ng Panginoon. Amen? Hey, Pastor Dom, I am in crisis right now. May mga pagsubok akong pinagdaanan, may mga problema, may mga pains, may mga emotional, physical, magulang buhay ko. Baon na baon ako ng problema. I am about to give up, kapatid. My friend, God's love reaches you. Let God's love minister to you right now. Wala pong problemang malalim na di kayang abutin ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, lugmok na lugmok ka. Let God's comforting presence and love be upon you today. Amen, church? Mahal ka ng Diyos. Kumapit ka sa Kanya. God's love is deep enough to handle anything. Number 4, God's love is high enough to overlook my mistakes. Ang ganda nito. Okay, wide, long, deep, and high. Deep and wide. Diba may kanta ganon, di ba? There's fountain, deep and wide. Anyway, you see, church, God's love is high enough to overlook your mistakes. Listen. Okay, God's love is high enough to overlook your mistakes, my faults, my failures, my rebellion, and my sin. Because Jesus Christ, God is able to overlook, okay, your mistakes, your failures, your sin, your rebellion. God offers forgiveness through the cross of Jesus because of His love. Ano ibig sabihin? Ang Diyos ay hindi niya, yung mga pagkakamali mo at kasalanan mo, hindi siya Diyos na, ingat ka, nakadalawa ka na sa akin, may paglalagyan ka. Okay? Hindi ganon si Lord. Amen? Namumuro ka na, ha? Ikaw, ilang absent mo na sa cell group, sa church, sige, patandaan mo. Baka mamaya pipilayan kita, sige ka. Hindi ganon si Lord. Amen? Nagkulang ka, nagkamali ka, okay? You come to God, embrace Him, His love for you, okay? God will not even mention your sin. God will overlook those things. Remember, yung prodigal son, nagpractice pa siya, Ama, patawarin mo ako, nagkasala ako. Pero nung malapit na siya, ang ama pa ang tumakbo sa kanya. Hindi niya na nagawang sabihin yung pinractice niya. Hindi na pinalod. Restore him. Restore. Quick! Bring the best rope. Quick! Patayin ang pinakamatabang guya. Quick! Restore. Give me the ring. Restoration. Love of the Father for you. I love that story. Ganun tayo. God overlooked the son's sin and mistakes because His love is high enough. How much more right now, He gave His Son, Jesus Christ, who died on the cross of Calvary. Romans 5:8, di ba sabi, God demonstrates His own love for us in this. Ganito, sabi niya, nung tayo'y makasalanan pa, where we were still sinners, Christ died for us. Hindi na inantay ni Lord na maging mabuti ka, hindi na inantay ni Lord na magsisi ka, hindi na inantay ni Lord na magbagong buhay ka. Hindi. Okay? Mas pinili niyang mahalin ka para may pagkakataon kang magbagong buhay. Amen, church? Hindi conditional. Yan ang unconditional. Okay? Kung ang human love, sabi niya, okay, kung love mo ako, di love din kita. Pero kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Bahala ka. Okay? Di ba ba? Hindi si Lord ganon. Sabihin mo kay Lord, Lord, I don't love you. Ayoko na sa'yo. Ayoko na mag-church. Ayoko na mag-kwan.
That's okay. Sabi ni Lord sa'yo, I still love you. Kasama ka. Okay? Nung binigay ko ang anak, si Jesus, kasama ka. Ang kasalanan mo na ipinako doon sa krus. Pinagbayaran niya. Amen, church? Paano ba naman hindi maantig ang puso mo sa isang Diyos na nagmamahal para sa'yo? Amen? Ano man ang kondisyon ng buhay. My friend, now that you understand the character and nature of God's love, every day, malungkot ka man, nag-iisa ka man, nagkasala ka man, abot ka ng pag-ibig ng Diyos. Whatever is your situation, I want you to think how much God loves you. Yes, He created you to love you. Yun kasi yung purpose mo. Hindi pa rin nagbabago yan. Your first calling and purpose in life is to let God love you. Amen? Your first and primary calling is to be loved by God. Amen, church? Imagine God is saying to you right now, my child, okay, before the foundations of the world, I thought about you. Inisip na kita. I planned for you. You are not an accident. I created you. I saw you formed in your mother's womb. I wanted you to be alive so I can love you, so you can be part of my family, so I can love you. Yes, I made you to love you. Amen, church? Can I hear amen? Hallelujah. Kung meron mang katotohanan na mauwi tayo ngayon, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, loves ka ng Panginoon. Let's bow our head. Pwede bang ilagay mo yung dalawang kamay mo sa chest mo? Sa yung dibdib. Just feel the love of God. Okay? I want you to feel His love for you. Gusto kong madama mo ang pag-ibig ng Diyos. And I want you to thank Him for His love. Hear God saying to you, I love you, my son. I love you, my daughter. I love you, my child. You are my beloved. You are my beloved son. You are my beloved daughter. Oh, hallelujah. Come on. Open your lips and thank Him for His love for you. Lord, say, now I understand your love. Now I feel your love. Thank you that your love is so wide enough to be everywhere, even when I'm lonely. Even when I run away from you. Lord, thank you that your love is so long enough to last forever. Salamat, Lord. Hindi mo lang ako love kung maayos ako sa iyo. Hindi napuputol ang love mo kung pumalpak man ang buhay ko. Madapa man ako, nagkamali man ako, tumalikod man ako. Lord, salamat. Dahil love mo pa rin. Lord, salamat dahil your love is so deep enough. It's so deep enough to handle any crisis of my life. That I can come to you, hold on to that love when I am in pain, when I have problems. Lord, thank you that your love, Panginoon, is always there to embrace me, to love me forever. It is high enough to overlook my sin and my mistakes. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa katotohanan na kami tinawag mo, nilikha mo upang mahalin mo. Na ang pag-ibig na yan, sabi ng salita ng Diyos, ay magturo sa amin kung paano rin magmahal. Una sa lahat sa iyo at sa aming kapwa. Paano tumugon sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, dahil araw-araw malala namin ang iyong pag-ibig. Lord, bless every heart represented here and those who are joining us online.
Salamat, Lord. Abutin niyo po sila, kabayan. Ingatan.